Hey guys, usap-usapan na naman ngayon yung PXP dahil sa last trading day, Friday, ay nagkaroon ito ng biglang pag-spike. So, yung price ni PXP ay pumalo ng 50% in just one day. So, before ay nag-trade lang ito ng uh, around the price of 5.4 or 5.2 at yesterday, Friday, nag-close ito at the price of 7.72. So ano nga ba yung tulak nito sa price na pumalo naman pumalo ito ng 50%? So mayroong lumabas na news guys. Philippines lifted the ban on South China Sea energy exploration. So just to recall, mga 6 na taon na itong nagkaroon ng ban na magkaroon ng exploration ng mga different companies sa West Philippine Sea dahil nga sa uh, tension between Philippines and China due to these disputed islands. So ngayon ay pinatigil muna itong exploration, oil exploration or gas exploration para hindi lumala yung sitwasyon doon. Ngayon yung president natin si President Duterte ay inaprubahan na yung pag-lift ng ban sa oil and gas exploration near that South China Sea. And of course, due to this ay magkakaroon na ngayon ng opportunity yung mga companies na bumalik ulit para mag-explore ng langis. And once they will be able to find oil or gas, then it might boost their income as a company. So that's why nagkaroon ngayon ng huge demand sa stocks ni PXP. So ang tanong ngayon guys ay mayroon pa ba itong chance? So basically guys, I wasn't able to enter the trade because hindi lumabas si PXP the day before, hindi ito lumabas as one of my screen stock. So yung stock ko kasi yung screener ko kasi nag-screen siya ng mga stocks na above EMA 21 yung current price. Pero as you can see, nandito si PXP 5.15, that is below the EMA 21, at pagka kinabukasan ay talagang nag-gap up. So ngayon guys, nandito ngayon sa chart ko yung mga very important levels. So makikita nyo yung purple line, 1.26, yan yung 5-year low, at yung 5-year high naman ay nasa 19.57. And tatanong kayo kung mayroon pa bang chance itong umangat, ay ang sagot dyan ay ibabase natin sa type of gap na nangyari. So basically we have here consolidation, and yung price dito ay mukhang pabagsak, tapos biglang nagkaroon ng catalyst, nagkaroon ng very high volume spike. So this might be a gap and go type of gap, at isa sa mga criteria na pinagbabasihan ko sa pag-analisa kung maganda ba yung gap ay yung pag-analisa sa prior pivot, which is around 7.5. Ngayon kung yung gap ay nag-rise up way above that pivot point, ay masasabi ko maganda yung gap na yan, kasi ibig sabihin na walang nagbenta dito. So walang willing na magbenta, at makikita nyo naman sa bid and ask columns here, market depth, na puro lang mga buyers ang nandito, walang nagbebenta. So kung walang nagbebenta, so ibig sabihin napakataas ng demand, at mangyayari dito ay yung mga buyers ay pinupush nila yung prices higher and higher. So in fact, kung wala nga lang day limit na 50% sa Philippine market, ay malamang ay nag-skyrocket pa ito ng more than 100%. Pero since meron tayong price limit, or yung pinaka ceiling price na 50% of the current price, so nag-close ito sa ceiling.
So as you can see also that the ceiling price is just touching the trend line. This is a very long-term trend line. So yung trend line na yan ay nagsisilbi ngayong resistance. But as I have mentioned that walang nagbebenta, so malamang pwede pa itong umakyat. So ngayon kung umakyat man, ano ba yung mga prices na pwede nitong punteriyahin. So one thing that I can say here is that since nag-gap up yung price, nag-break above the key level or pivot point which serves as a resistance, ngayon magiging support ito. So possible na magkaroon muna ng a little pullback. And yung abangan ninyo guys ay kung mag-hold ba yung price above this level. So kailangan pag mag-pullback, kailangan bumawi agad above 7 point, sabihin natin 7.0. So kapag hindi yan mag-hold, ang next na level na abangan natin is this one. So okay, hindi lumalabas yung canbox ko. So ayun. Okay, so itong area na kung saan nandyan yung EMA 200. So around around 6 to 6.4. So sabihin na natin. So yung area na yan, so I will be creating an area. So ayan. So pullback. So kailangan mag-hold yan. So pag hindi yan nag-hold, babalik na naman yan sa dati. So parang false breakout. So kapag nag-hold yan, abangan yung pwede tayong bumili dyan sa mga areas na to kung saan magpa-bounce, anticipating for a further rally up. So ano naman yung mga target prices? So ito yun guys. So itong area na red. So hindi natin alam kung dito mauuntog sa pinaka ceiling, ang pinaka kauna-unahang resistance or sa middle or sa endpoint. So bakit importante itong level na yan? So importante yan guys kasi yan ang 50 to 60% bounce from the low. So napaka significant level. So measuring the support kung saan nag-bounce and the high of the chart. So hindi natin makita ngayon kasi medyo yung Instagram ay naglo-loading ng mabagal. So anyway, so ito yung pinakababantayan natin. So ang ini-expect ko is that kapag breakout dito yung price, maaaring mag-pullback muna ng konti. Pero few days more, maaaring tatargetan itong mga areas na yan and dito magkakaroon ng bintahan. Pagka nagkaroon man ng bintahan, sigurado may pullback. So yung pullback na yan, na-measure natin yung 60%, 50 to 60% pullback. Kapag nag-hold yung 50 to 60% pullback ay it can be treated as a healthy pullback at maaaring umakyat pa yung price at i-breakout pa itong level na yan. So malaki yung upsides guys ni PXP since kung iisipin nyo na napakatagal na 6 years na palang nakaban yung oil exploration sa West Philippine Sea. So ngayon kasi hindi na lifted na yung ban, so meaning to say napakataas na ang possibility na mag-continue yung operations nila at lalong-lalo na kapag naka-export talaga sila ng actual oil reserves or mga oil deposits in West Philippine Sea. So malamang ay targetin yung previous high natin na 19.57 at kung mayroon pang additional catalyst, maaari tayong mag-breakout sa price na yan. So again, so that is about PXP guys, and masasabi ko is that kung interesado kayong matuto sa strategies ko about technical analysis ay pwede kayong send ng chat message sa akin at i-send ko sa inyo yung details. And also if you would like to follow all my recommended stocks for next week, pwede kayong mag-subscribe sa aking weekly stock updates sa aking Facebook group. Just type in Trading Edge weekly stock update and look for
Trading Edge weekly stock updates, or just simply write me in my Facebook chat. So and yeah, so alright, so again, if you would like to learn my strategies, technical analysis, fundamental analysis, you can write me. Also, if you would like to subscribe to my weekly stock update group. Alright guys, so that's all for today. Good luck sa inyong lahat. Till next video.